Mabigat na pinapadyak ni Rebecca ang kanyang mga paa papalabas ng kusina, dahilan upang masundan yun ng may kalakasang sigaw ng kanyang ina. Hindi naman din kasi niya alam kung bakit ayaw siya nitong payagan na makifiesta sa isla kung saan nakatira ang matalik niyang kaibigan. Lalo pa siyang nagtataka dahil sa tagal na nilang magkakilala ni Feliz, hindi pa rin siya pinapayagan ng ina upang bumisita sa lugar ng kaibigan. Isang malakas na pagtawag ng kanyang ina ang nagpatigil sa kanya mula sa paglalakad papunta sa kanyang kwarto at dahan-dahan na hinarap ang ina. Nakita niya ang malalim nitong buntong hininga, sabay kagat sa hinlalaki nito habang alangan na nakatingin sa kanya. Kaya ginawa na niya ang lahat ng klase ng nagmamakaawang ekspresyon. Payagan lamang siya na umalis kasama si Feliz. Sakto naman na biglang dumating ang ama niya at bahagya pa itong natigilan sa senaryong dinatnan. Sa pagkakataon na yun, muling napabuntong hininga ang kanyang ina bago sinabing pag-uusapan nila habang naghahapunan. Nabuhayan naman ng loob si Rebecca, kaya't sinamahan na niya ang ina sa pag-aayos sa hapagkainan. Hindi rin naman maiwasan na mailing at matawa ang kanyang ama sa ikinikilos niya at ng kanyang ina. Nasa kalagitnaan na ang mag-anak ng pagkain nang marahan na binuksan ng kanyang ama ang dapat nilang pag-usapan. Nagsimula ito sa pagtanong kung kailan at kung gaano sila katagal sa isla na yon. Buong kumpiyansa naman na sinagot ni Rebecca na sa susunod na Martes sila aalis at magpapalipas lamang ng gabi sa lugar at uuwi rin naman sila kaagad. Lumipat ang tingin ni Rebecca sa kanyang ina na wala sa sariling kinakagat ang hinlalaki nito. Pahiwatig na kinakabahan o nag-aalala ito. Sa pagkakataon na yun, binuksan niya ang katwiran na nasa tamang gulang na rin naman siya na 18 taon gulang para makaalis kasama ang mga kaibigan niya. Pigil hininga siyang naghintay sa magiging sagot ng kanyang mga magulang. Pinagmasdan niya kung paano magtinginan ang mga ito, pati na rin ang paghawak ng ama sa kamay ng ina upang pigilan iyon sa pagkagat nito sa hinlalaki. Nakita niyang unti-unting ngumiti ang ina at marahan na tumango. Ibinalik naman ng kanyang ama ang tingin sa kanya, kasabay ang pagtaas baba ng mga kilay nito, kaya hindi na rin naman niya mapigilan ang matawa. "O anak, papaano ba yan? Pumapayag kami ha? Basta mag-iingat ka sa lugar na yon. Bukas, ayusin mo na ang gamit mo at lumayas ka na agad, ha?" Pagbibiro ng kanyang ama. Hindi niya masukat ang tuwa dahil sa unang beses na pinayagan siya ng mga magulang, kaya abot tenga ang kanyang mga ngiti habang tinatapos nila ang pagkain ng hapunan. Hindi na siya makapaghintay na ibalita kay Feliz ang pagpayag ng mga ito. Sumapit ang umaga at masaya na gumising si Rebecca. Mas nagkaroon siya ng gana upang gawin ang mga kailangan niyang gawin sa bahay nila ng araw na yun. Dahil sa bakasyon naman, magkatulong sila ng ina sa mga gawaing bahay. Pero minsan, tinatamaan talaga siya ng katamaran, kaya mas madalas na ang ina lang talaga niya ang kumikilos sa kanila. Panay naman ang pangaasar sa kanya ng ina dahil ganado siya sa pagkilos porket pinayagan siya ng mga ito. Nakisabay na lamang siya sa mga biro nito. Ilang oras din silang nagtatawanan
nang biglang sumeryoso ang mukha ng ina. Kinuha nito ang kamay at mariin nito na sinabi na mag-iingat siya sa kanyang pupuntahan. Dayo siya sa lugar na yun. Kailangang maging alisto pa rin siya kahit na kakilala niya ang pupuntahan at kasiyahan na magaganap ng araw na yun. Isang ngiti ang rumihistro sa mukha ni Rebecca at hinalikan sa pisngi ang ina. Pero nagulat siya nang may isinuot ang ina sa leeg niya at naramdaman na isa yung tali na kwintas at may berdeng bato sa gitna. Sinabi ng ina na huwag niya yun ihiwalay sa kanya habang nasa malayo siyang lugar. Sa lola daw yun ng kanyang ama at ibinigay lang din sa kanya. Nagsilbi daw itong proteksyon sa kanya sa mga lugar na napupuntahan pa lang niya sa unang pagkakataon. Isang malakas na sigaw ng kanyang pangalan ang nakapagpalingon kay Rebecca habang tahimik siyang naglalakad-lakad sa plaza. Agad niya itong kinawayan nang mapagtanto niya na ang kaibigan niyang si Feliz yun. Hindi na rin niya pinatagal ang pagkakataon at agad na sinabi sa kaibigan ang balita na pagpayag ng kanyang mga magulang sa pagpunta niya sa isla. Kaya mahigpit na nagyakapan ang dalawa at nagtatalon sa tuwa. Doon nagsimula ang masayang kwentuhan ng dalawa, kasama ang pagplaplano sa kung ano-ano ang gagawin nila habang nasa isla sila. Ikinuwento ni Feliz ang mga kaibigan niya sa isla, pati na rin ang magandang talon na pwede nilang liguan. Sigurado siyang magugustuhan ni Rebecca ang mga tanawin sa isla dahil mahilig ito sa mga likas na tanawin. Habang nagkakwentuhan, hindi inilihim ni Rebecca ang pag-aalala ng kanyang mga magulang dahil sa pagpunta niya sa isang malayong lugar sa unang pagkakataon. Sa pagkakataon na yun, bahagya na lamang na natahimik si Feliz, ngunit agad rin nangumiti at sinabing wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil magiging ligtas siya hanggat magkasama silang dalawa. Lumipas ang mga araw at dumating ang araw ng Martes. Tinignan na muli ni Rebecca ang mga iniligay na gamit sa dadalhin na bag bago tuluyang lumabas ng kwarto upang tuluyan na makapagpaalam sa kanyang mga magulang. Nakita niyang naghihintay na rin si Feliz at mukhang nag-uusap sila ng kanyang mga magulang. Hindi lamang niya mabasa ang sitwasyon, kaya agad na siyang nagsalita upang kunin ang atensyon ng mga ito. "Oh, anak, nandito ka na pala. O siya, mag-iingat kayo ha, anak, Rebecca, Feliz." Nakangiting sambit ng kanyang ama. Magalang silang nagpaalam sa mga ito at agad nang dumiretso sa kanilang pupuntahan. Sinabi ni Feliz na kailangan nilang sumakay sa bangka para makapunta sa kanilang isla. Habang nasa pila sila, napansin ni Rebecca na parang may inilalagay si Feliz sa kanyang katawan. Siguro ito ang ginagawa niya upang mapanatiling maganda ang kutis ng kaibigan. Morena si Feliz pero makinis ito at hindi mababakasan ng kahit anumang peklat sa balat. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit nagkasundo sila dahil parehas silang maalaga sa kanilang sarili. Naupo silang dalawa sa gitna ng parte ng bangka at nagsimulang magmasid sa paligid. Tahimik na inilibot ni Rebecca ang paningin at nakita ang iba't ibang taong nakasakay. Ito ang pinakaunang pagkakataon na nakaramdam siya ng kaba at pananabik sa parehong pagkakataon. Marahan niyang iniling ang ulo para kalimutan ang iniisip. Gusto niyang magsaya at danasin ang saya ng pista mula sa ibang lugar.
Maingat na bumaba sina Feliz at Rebecca sa bangka at nagulat dahil may tumawag agad ng kanilang pansin. Nakita niya ang isang grupo na kumakaway sa gawin nila, 2 lalaki at 1 babae. Nagulat din siya dahil malakas itong binati ni Feliz. Doon niya nalaman na pinsan nito ang isang lalaki habang kababata naman nito ang 2. Naroroon daw ang mga ito upang sunduin sila at samahan para pumunta sa kanilang sityo kung saan gaganapin ang fiesta. Nag-aalangan man, mabilis na nakapalagayan ng loob ni Rebecca ang mga bagong kakilala. Maraming puno sa paligid at presko ang kapaligiran, kaya't ayos lamang kahit maglakad lamang sila papunta roon. May iba't iba pang tao na pinakilala kay Rebecca at mainit ang naging pagtanggap nito sa kanya. Walang naging problema sa kanilang paglalakad. Kung sa bagay, para lang din silang namamasyal dahil natutuwa siyang pagmasdan ang paligid dahil sa dami ng mga puno at halaman. Tunay na parang nasa ibang lugar sila dahil hindi katulad sa kinamulatan niyang lugar. Aliw na aliw siya sa pakikipagkwentuhan at hindi niya namalayan na nakarating na sila sa bahay nila Feliz. Tuwang-tuwa ang mga magulang nito at malugod siyang tinanggap sa loob ng tahanan ng mga ito. Kung tutuusin, wala naman siyang dapat na ipag-alala dahil maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa lugar. Pero yun ang kanyang problema. Masyadong mabait ang mga ito sa kanya na nakapagtataka ang mga ikinikilos nito. Hindi rin naman sa lumaki siya sa isang marahas na paraan dahil mababait ang kanyang mga magulang. Pero hindi siya komportable sa uri ng pagtanggap nito sa kanya. Masyadong madali ang lahat, pakiramdam niya. Sinasadya ng mga ito na kunin ang kanyang loob. Pinayuhan sila ng ina ni Feliz na magpahinga na muna saglit dahil mamayang gabi pa naman ang opisyal na simula ng kapistahan sa lugar nila. Kaya't inutusan na nito si Feliz na samahan siya sa kwarto nito upang makapagpahinga. Sinabi pa nito na para may lakas sila na makisaya sa pagdiriwang mamaya. Dahil sa mahaba pa naman ang araw, napagdesisyonan nilang 2 ni Feliz na umidlip saglit dahil hindi niya ipagkakaila ang bigat ng pagod sa kanyang katawan. Tinanguan naman siya ni Feliz at sumang-ayon sa gusto niyang gawin. Minuto lang ang binilang at tuluyan na rin siyang nilamon ng katahimikan ng kanyang pagkakahimbing. Wala siya sa sariling naalimpungatan si Rebecca at nagulat dahil sa papadilim na paligid. Mabilis siyang sumilip sa bintana at hindi nga siya nagkakamali. Ilang minuto na lamang at kakagat na ang dilim sa paligid. Napagdesisyonan niyang lumabas ng kwarto para hanapin si Feliz nang magulat siya dahil sa isang nakakakilabot na tinig na nagmumula sa bintana ng kwarto. Nanggagaling yon sa isang matandang lalaki, dahilan upang maistatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Ineng, huwag pasisiguro sa lahat ng nakikita mo. Huwag mong lubusang ibigay ang tiwala sa mga taong tanging kabutihan lamang ang ipinapakita sa iyo. Maaari mong ikabulag ito, dahilan upang hindi mo makita ang panganib na nakaabang sa harapan mo. Mabilis niyang nilingon ang bintana para lamang makitang wala ni isang tao na nakatayo rito. Agad na sana niya itong lalapitan nang bigla namang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang kaibigan niyang si Feliz na may daladalang 2 tasa. Ibinigay nito ang isa sa kanya at nakita niyang para itong tsaa.
Sinabihan siya nito na inumin ang tsaa habang mainit pa dahil lalabas na rin sila maya-maya. Ilang saglit lang, muling nagpaalam si Feliz at sinabihan siyang babalik din agad. Kaya ang tanging nagawa na lamang niya ay ang umupo at inumin ang tsaa na ibinigay ng kaibigan sa kanya. Natigilan siya mula sa paghigop sa tsaa nang biglang sumidhi ang mga salitang narinig niya kanina lamang. Doon dumako ang tingin niya sa isang tsaa na nakalapag sa lamesita at mabilis na ipinagpalit ang mga ito. Mabilis niyang nilagok ang laman yun. Sakto naman sa biglang pagpasok muli ni Feliz sa kwarto. Bahagya pa itong natigilan dahil nakita nitong ubos na ang laman ng tasa niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ng kaibigan. Saka kinuha ang tasa na nasa lamesita. Bigla itong nagsalita patungkol sa kung gaano ito kasaya dahil sa naging kaibigan siya nito. Saka mabilis din itong nilagok ang mainit-init na tsaa at ipinagpatuloy ang pagsasalita. Naupo ito sa tabi ni Rebecca at mahigpit na hinawakan nito ang kamay niya. Nangihingi ito ng tawad habang may malaking ngiti sa mga labi nito. Doon gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Sinabi nito sa kanya ang lahat-lahat kung bakit siya nito kinaibigan. Kung bakit ganun na lang ang pamimilit nito na makifiesta sa kanya at kung gaano nila kinakailangan ng maialay sa kanilang pagdiriwang ng kapistahan sa panahon na yun, sa kadahilanang aswang ang lahat ng taong nakilala niya sa isla na yun. Pilit siyang nagpupumiglas sa pagkakahawak ni Feliz sa kanya. Sa pagkakataon na yun, mas nangibabaw ang takot niya kaysa sa galit at sakit na nararamdaman dahil sa pangtatraidor sa kanya ng kaibigan. Napansin niyang unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak sa kanya ni Feliz at tuluyan na itong nawalan ng malay sa harap niya. Natitiyak niyang may pampatulog ang tsaa na ipinainom nito sa kanya kung hindi pa niya pinagpalit ang mga tasa kanina. Kinuha niya ang bag at pilit na nagsusumiksik sa bintana na nasa kwarto at doon piniling tumakas. Halos magwala pa siya dahil may mga kamay na mabilis na humila sa kanya papalabas at mahigpit na tinakpan ang kanyang bibig. Agad niyang nabusesan ang matanda, kaya hinayaan na lamang niya ang sarili na magpadala dito. Iniisip niya na kung hindi dahil sa babala nito, marahil nahulog na siya sa patibong ni Feliz. Natagpuan niya ang sarili na nasa daungan kasama ang matanda at mabilis siya nitong pinapasakay sa bangka. Doon siya nag-alangan kung hindi lamang niya narinig ang nakakakilabot na mga pag-angil na nanggagaling sa hindi kalayuan. Mabilis na umandar ang bangka at tahimik silang naglayag sa gitna ng kadiliman ng dagat. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Rebecca nang makita ang mga magulang sa kabilang daungan. Sinalubong siya ng mga ito ng mahigpit na yakap. Doon niya napagtanto na may alam ang kanyang mga magulang. Sinabi ng mga ito sa kanya na matagal na nilang kakilala ang matanda dahil ito rin ang parehong tao na nagligtas sa kanyang ina mula sa isla na pinuntahan din niya. Katulad niya, muntikan ding maging biktima ang kanyang ina sa isla upang gawing alay. Doon nalinawan ng tuluyan si Rebecca. Hindi niya inaakalang makakaranas siya ng isang kahindik-hindik na sitwasyon sa pag-aakalang
isa lamang itong maligayang fiesta. Ngunit ito pala ay fiesta ng aswang. Mayaman ang Pilipinas pagdating sa kasaysayan, lalo na sa mga makasaysayang lugar. Ngunit ang nakakalungkot dyan, ang mga sinaunang sementeryo, na sa paglipas ng panahon ay tinayuan ng mga gusali dahil sa pag-unlad at paglawak ng mga lungsod. Walang pakialam ang mga tao kung may magambala sila. Ayon kay Aling Delia, na residente sa isang lugar sa Maynila, hanggang sa taong kasalukuyan, may mga ligaw na kaluluwa sa kanilang lugar ang hindi matahimik at patuloy na ginagambala ang mga tao. Nasaksihan di umano ng mga ninuno ni Aling Delia kung paano itinayo ang Balik-Balik Cemetery sa Sampaloc, sakop ng Maynila, at nagpasalin-salin ang kwento sa kanilang angkan hanggang sa kasalukuyan. Anya, taong 1871 hanggang 1884 ang itinagal ng nasabing sementeryo na ipinagawa pa ng mga Kastila hanggang sa sumapit ang taong 1931 nang ipasara ito ng lokal na pamahalaan ng mga panahong yun. At makalipas ang isang taon, 1932, nang itinayo sa nasabing sementeryo ang simbahan na nooy Our Lady of Loreto Parish Church at kalaunay naging Most Holy Trinity Church. 2 kilometro mula sa Holy Trinity Church, inilipat ang Our Lady of Loreto Parish sa ibang lugar ng Sampaloc, na ngayoy mas kilala sa pangalang Bustillos sa lungsod din ng Maynila. Ayon pa kay Aling Delia, simula nang itinayo ang simbahan, marami ng kababalaghan ang nagaganap sa nasabing lugar sa Balik-Balik, sakop ng Maynila. Higit sa lahat ang mga aksidente sa kalsada, gayon din kapag sumasapit ang simbang gabi, kung saan nagagambala ng mga ligaw na kaluluwa ang mga taong nagsisimba. Anya kung minsan pa nga, hanggang sa mga kabahayan ng mga residente sa lugar, nagpapakita ang mga kaluluwa. At namimirwisyo ang mga ito hanggang isang gabi. Habang nagtitinda ng balot si Aling Delia sa harap ng nasabing simbahan ng Holy Trinity, walang ano-ano'y may dumaang anino sa gilid ng kanyang mga mata. Noong unay inakala niyang guni-guni lang ang kanyang nakita, pero hindi siya pwedeng magkamali. Dahil ang aninong nakita niya ay isang kaluluwa, ngunit ipinagsawalang bahala niya na lang ito. Total, hindi naman siya ginagambala nito, ngunit kapansin-pansin sa mga taong nagsisimba ang mga kababalaghang nakikita niya. Anya, mas nagiging agresibo daw ang mga ligaw na kaluluwa, marahil siguro sa sementeryong nasa ilalim ng simbahan. At dahil nagambala nga ito ng nagdaang pamahalaan, kung kaya't nagbabalik ang mga kaluluwa mula sa kanilang libingan para maminsala sa kasulukuyang panahon. Isang nga riyan si Tomas na nakatira malapit sa simbahan. Anya, habang binabaybay niya ang isang lugar papunta sa nasabing simbahan, nang isang matandang lalaki ang tumawid sa kanyang daraanan ng gabing yun, sakay ng kanyang tricycle, at nakasuot yon ng sinaunang pananamit ng mga Kastila. Bahagya nga siyang napahinto
at napalingon sa nasabing matanda at nakita niya itong tumagos sa tarangkahan ng simbahan at nanlaki ang kanyang mga mata kung kaya't pinaharurot nito ang kanyang tricycle. Sa labis ngang pagmamadali, muntikan pa nitong salpukin sa Aling Delia na nooy pauwi na rin galing sa pagtitinda. Aling Delia, patawad po. Muntikan ko na po kayong mamangga. Saad ni Tomas. Ay nako! Bakit ka ba kasi nagmamadali kang bata ka? Ano ba nangyayari sa'yo? Tugon ni Aling Delia na may halong pagtatanong. Kasi po, may nakita akong matanda na tumawid sa harap ng simbahan at nakasuot ito ng lumang pananamit. At tingin ko, damit ng mga Kastila. Bukod pa riyan, tumagos po sa tarangkahan ng simbahan ng matandang lalaki. Kung kaya't nahintakutan ako. Mahabang paliwanag ni Tomas. Ha? Ganun ba? Alam mo kasi iho, may lumang sementeryo sa ilalim ng simbahan. Daang taon na nakalilipas. Tugon na paliwanag ni Aling Delia. Ganun po ba, Aling Delia? Kaya pala ang ibang tricycle driver ayaw maghatid ng pasahero sa harap ng simbahan. Dahil po, madalas daw silang pagpakitaan ng mga ligaw na kaluluwa. Ayon pa kay Tomas. Hindi naglaon. Nagpatuloy lang sina Aling Delia at Tomas sa kanilang hanap buhay. Kung minsan na may sasakay na pasahero kay Tomas. Ngunit pagdating sa lugar na sinabi ng pasahero'y, bigla na lang itong nawawala. Kung kaya't napapakamot na lang sa ulo ang nasabing binata. Hanggang isang araw, habang namamasada ng tricycle si Tomas, isang magandang dilag ang pumara sa kanya sa may harap ng simbahan. Bagamat katatapos lang ng misa ng mga oras na yon, wala sa isip ng binata na isang kaluluwa ang sakay nito. At binati niya pa ito ng mga oras na yon. Subalit, ngiti lang ang itinugon ng dalaga. Ma'am, napakaganda naman po ng inyong kasuotan. Para po kayong si Maria Clara. Bati ni Tomas. Samantala, ang dalaga ay napatingin lang at napangiti na mga oras na yon. Subalit ang dalaga ay nagpahatid sa isang lugar na ang bahay ay may malakastilang disenyo. Ngunit ang labis na ipinagtataka ni Tomas ay kung bakit ang katiwala ng bahay ang nagbayad ng tricycle. Sa tuwing bababa ang dalaga at kalaunay nakilala niya itong si Madel. Halos inaabangan ito ng binata sa nasabing simbahan tuwing linggo ng gabi upang ihatid ito sa bahay nito. Hindi naglaon, nahulog ang loob ng binata kay Madel. Samantala, hindi lingid kay Aling Delia ang ginagawang paghahatid ng binata sa dalaga. Kung kaya't pinaalalahanan nito si Tomas ng mga sandaling yun. Iho, nakikita kong ginagawa mong paghahatid sa magandang dilag. Alam kong hindi siya tao. Baka masaktan ka lang pag pinagpatuloy mo yung gusto mo. Mahiwagang paliwanag ni Aling Delia. Ano po bang ibig niyo sabihin na hindi tao si Madel? Nakikita ko po siyang pumapasok sa kanilang bahay. At normal naman po ang kilos niya. Tugon ni Tomas. Iho, pinaglalaroon ka lang ng iyong guni-guni. Kaya huwag kang naniniwala sa paligid mo. Hindi lahat ay totoo. Gayon din ang mga naririnig at nakikita mo. Matalinghagang salita ni Aling Delia.
Samantalang si Tomas, napatango na lang sa mga tinuran ni Aling Delia at hindi na umimik pa. At ipinagpatuloy ang hangarin nitong mapaibig ang dalagang marikit na hinahangaan. Paminsan-minsan nga, dinadaanan pa ng binata ang tinutuloyang bahay ni Madel. Makita niya lang ito. Ngunit palagi siyang bigo. Hanggang isang araw, muli na namang napasulyap si Tomas sa bahay nila Madel at namataan nga nito ang dalaga. Ngunit ang problema, hindi siya nakita nito at napansin na lang ng katiwala sa bahay nila Madel na nakatanaw ang nasabing binata sa tarangkahan na mga oras na yon at walang ano-ano'y nilapitan siya ng katiwala. Poging driver! Sino kang tinatanaw mo dyan at nagkakandabali pa ang leg mo? Saad ng katiwalang si Mang Kanor. Wala po, Manong. May hinahangaan lang ako isang dalaga na nakatira dyan sa inyo. Mariing tugon ni Tomas. Ay, ganun ba? Siya. Bueno, mamasada ka na. At huwag mo masyadong intindihin ang mga nakikita mo. Matalinghagang sambit ni Mang Kanor. Halos mapaisip si Tomas sa mga tinuran ng matanda. Gayon din sa sinabi ni Aling Delia. Pakiramdam tuloy ng binata para siyang nag-iilusyon ng mga oras na yun. Kung iisipin kasi, halos hindi nagkakalayo ang mga hinuha ng dalawang matanda at labis na nagpagulo naman sa isipan ng binata. Hindi naglaon, nagpatuloy ang magandang pagtitinginan ni Tomas at Madel. Anya hindi naman daw multo ang nakakasama niya dahil nahahawakan at nakikita niya ng malinaw ang dalaga. Ngunit sa tuwing hahawakan niya ang mga palad nito, napapapitlag siya sa lamig ng kamay nito. At sa tuwing tititig siya sa mata ng dalaga, para siyang nahihipnotismo niyon. Madel, pwede ba akong umakyat ng ligaw sa iyo ng formal upang makilala ko ang iyong mga magulang? Sambit ni Tomas. Samantala, puro ngiti lang at haplos sa pisngi ng binata ang itinutugon ng dalaga at saka bubulalas ng mga salitang matalinghaga. At animoy, ang hirap arukin ng mga kataga, gayon din ang mga talata nito. Makikilala mo din ako, Tomas. Ngunit hindi pa sa ngayon. At maraming salamat sa magagandang alaala na pabaon mo sa akin sa tuwina. At ikinagagalak kong makilala ka ng lubos. Saad ni Madel. Sa pagdaan ng mga araw, muling nakarinig si Mang Kanor ng mainitang pagtatalo sa bahay ng mga solidad, ang pamilya ni Madel. Gayong alam ng katiwala na wala namang tao sa itaas ng bahay at tanging si Mang Kanor lang ang nakakarinig ng mga pag-uusap sa wikang Kastila na kung minsay Tagalog. Mga yabag, halakhakan, sigawan na tanging ang katiwala lang ang nakakarinig. Ngunit sanay na ang nasabing matanda sa ganoong eksena. At sa totoo lang, pang-apat na henerasyon na rin ni Mang Kanor sa kanilang angkan na katiwala ng mga solidad. Ayon sa mga ninuno ni Mang Kanor, na nagpasalin-salin na sa kanilang pamilya ang kabilin-bilinan ng mga lola nito. Panatilihing malinis ang loob at labas ng bahay ng pamilya Solidad at kailangang laging makintab ang mga sahig
at muebles. Gayon din ang mga antigong kagamitan at mga mamahaling paintings ng nasabing pamilya. Isa pang mahigpit na bilin ng lola ni Mang Kanor. Kapag may humintong tricycle sa harap ng tarangkahan, bayaran lang ito. At huwag nang makapagkwentuhan pa nang sa gayoy wala nang marami pang usap sa driver. Ayon pa sa lola nito, huwag nang pansinin ang mga halakhakan at mga pag-uusap na maririnig sa itaas ng bahay. Isang bagay na nakasanayan na ni Mang Kanor hanggang sa siya'y tumanda sa bahay ng mga solidad. Kung kaya't ang taong nakikita ni Tomas ay isang guni-guni. Isang taong namayapa na ng 50 taon at yun nga ay si Madel, na hanggang ngayon ay ayaw lisanin ang mundong ibabaw at nag-iisang anak ni na Don Luis at Doña Luisa. Madel, iha, hanggang kailan mo paglalaruan ng damdamin ng binatang si Tomas? Tanong ni Doña Luisa. Oo nga, iha. Tama ang iyong ina. Tao si Tomas at hindi laruan. Maawa ka sa binata. Alam naming mabuti siyang tao. Sang-ayon at paliwanag ni Don Luis. Ngunit papa, mahal ko si Tomas. Sagot ni Madel. Simbirgwensa! Isa kang ipokrita! Isang kabaliwan ang gusto mong mangyari, Madel. Ito ang tandaan mo. Kahit kailan, hindi pwedeng magsama ang isang ligaw na kaluluwa at isang taong buhay. Galit na paliwanag ni Don Luis. Kung talagang mahal mo si Tomas, huwag mo siyang paasahin tulad ng ginawa mo sa ibang binatang nanligaw sa iyo. At nang malaman ang katotohanang nagpakamatay, samantalang ang iba na may nawala sa katinuan. Mahabang litanya pa ni Don Luis. Iha, anak, ang nagmamahal ay nagpaparaya. Sundin mo ang sinasabi ng papa mo at baunin mo ang mga magagandang alaala sa iyo ni Tomas. Tandaan mo, Madel, malapit nang magbukas ang lagusan ng mga kaluluwa at sa ayaw at sa gusto mo, tatawid na tayo. Dagdag na paliwanag ni Doña Luisa. Hindi naglaon. Ipinagtapat ni Madel ang katotohanan, ngunit ayaw maniwala ni Tomas hanggang sumapit ang araw ng pagbubukas sa lagusan ng mga kaluluwa. At sa kauna-unahang pagkakataon, pinapasok sa bakuran ni Mang Kanor ang binata. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong paligid at tila bumalik sa makalumang panahon si Tomas. At dito'y nakita niya ang samot-saring mga kaluluwa na nakasuot ng makalumang pananamit ng mga Kastila. Paisa-isa itong pumapasok sa nakasisilaw na liwanag. Ang huling nasilayan nga ni Tomas ay ang pamilya Soledad, at sa huling pagkakataon, hinawakan ng binata ang kamay ni Madel. Sabay pumikit at humiling sa Diyos. Anya sa huling pagkakataon, baka pwede namang maging tao si Madel kahit saglit lamang. Tila narinig naman ng langit ang hiling ni Tomas at nahawakan niya si Madel. Sabay dampi ng halik sa labi nito bilang tao. Nagpaalam at naghiwalay ng maayos ang dalawa bago tuluyang pumasok ang dalaga sa nasabing liwanag. Hanggang sa muli, mahal ko.
babaunin ko ang magagandang alaala na kasama ka. Mahal na mahal kita, Tomas! Anang sigaw ni Madel habang unti-unting naglalaho sa liwanag. Samantala, nang magbalik sa dati ang paligid, sinamahan si Tomas ni Mang Kanor sa itaas na bahagi ng bahay nila Madel. At dooy nakita niya ang samot-saring larawan ng nasabing dalaga. Hindi mapigilan ng binata ang maluha, lalo't naalala nito ang masasayang araw na kasama niya si Madel, na tanging siya lang ang nakakakita. Ngayon, naiintindihan niya na ang mga tao kung bakit minsay pinagtatawanan siya ng mga yun. Gayong ipinapasyal niya ang sarili na mag-isa at naghahatid ng pasahero na wala namang sakay. Dahil yon kay Madel na isang ligaw na kaluluwa na may 50 taon nang namayapa. Ngunit ang karanasan na yon para kay Tomas ay hindi lamang isang guni-guni. Umalulong ang aso habang nakatingin sa maliwanag at bilog na buwan. Napapitlag ang isang nilalang habang nakaharap sa laptop. Biglang nangati ang buo niyang katawan. Hindi niya napigilan na kamutin ang lahat na bahagi ng katawan. Lumabas ang mga itim niyang balahibo. Humaba ang buhok. Umula ang mga mata. At bahagya pang tumulo ang kaunting dugo roon. Humaba rin ang mga kuko sa paa at kamay. Hindi na bago sa kanya ang pagbabago ng anyo na nagaganap tuwing kabilugan ng buwan. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kahit na ayaw niya, ay mapipilitan siyang lumabas upang makakain ng sariwang laman at makainom ng dugo. Nag-iinit ang pakiramdam niya at mawawala lamang yun kapag naibigay na niya ang isinisigaw ng katawan. Napatingin siya sa salamin na nasa kwarto niya. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakita niya ang kabuuan ng kaanyuan. Muntik na naman niyang masuntok ang pader nang mabistahan ang itsura. Kahit siya ay nasusuklam tuwing nakikita ang kabuuan. Para na namang sinisilihan ang loob ng katawan at tila hinihila ang paa niyang lumabas sa bahay. Sumunod siya at hindi alam kung saan patungo. Hanggang sa nakarating siya sa isang madilim na eskinita. Walang katao-tao roon. Kahit hayop ay papatusin na niyang biktimahin upang maitawid lamang ang gutom na nadarama. Bigla siyang may nabaanag na isang babae. Malayo pa lang ay kita niya na ito. May hawak itong cellphone at hindi alintana ang nakaambang panganib. Tumulo ang laway niya dahil naamoy na niya ang aroma ng katawan at laman nito. Mukhang mabubusog na naman siya ngayong gabi. Hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na inigpawan ito. Napatili ito sa gulat at nabitawan ang cellphone. Ay! Ano ka ba? Nanggugulat ka naman! Mataray na asik nito. Ngunit bigla itong naistatwa nang mabistahan ang itsura niya. Gumuhit ang takot nito sa magandang mukha at akmang tatakbo. Ngunit mabilis ang kamay ng aswang at nahaklit kaagad ang buhok nito. Umunit ang nakaririmarim na sigaw sa gabing yun nang sakmalin nito ang deeg ng babae. Nagising si Sid sa sinag ng araw na tumama sa mukha. Dumapa siya upang makatulog muli, ngunit napadilat siya nang tumunog ang telepono na nakapatong sa table malapit sa kama.
Habang nakapikit ay kinapa niya ang aparato na nag-iingay. Hello? Tinatamad na sagot niya. Hello, Sid! Hindi ka malang ba dadalaw dito sa amin? Birthday ng papa mo bukas! Sambit ng ginang sa kabilang linya. Umayos ng higa si Sid at sumandal sa unan. Sige po, ma. Subukan ko po makauwi mamaya kung kaya ko. O sige. Namimiss ka na rin namin, lalo na si Julie. Hinahanap ka. Namimiss ka na ng kapatid mo. Sige po, ma. Pagkapatay ng tawag ay bumangon na siya. Pagbaba ay naabutan niya ang kinakasama na si Cielo na nagluluto ng almusal. Good morning, babe. Bati niya saka umupo sa harapan ng lamesa. Good morning din, babe. Kumusta ang tulog? Mukhang puwet ka na naman ah. Sabi nito, saka naglapag ng tasa ng kape sa harap niya. Oo, babe. Madaming deadline ngayon na tinatapos. Alam mo naman si boss, kapag nagbigay ng araw, kailangan tapos talaga. Tara, kumain muna tayo. Kasi alam ko na uuwi ka sa inyo mamaya. Nakangiting aya nito sa kanya. Nilapag na nito ang mga nilutong pagkain sa lamesa. Hindi ka ba sasama sa akin? Kunot noong tanong niya. Nope. Marami rin kasi akong ginagawa, saka may bago akong sinusulat ngayon para ilagay sa tabloids. Saka ito, basahin mo. Pinakita ang dyaryo sa lalaki. Ano naman yan? Kagabi, may nabiktima na naman ng aswang. Malayo naman dito pero mainit ngayon ang issue na to. Sus, kalokohan. Gawa-gawa na lang yan ngayon para kumita mga tabloids na yan. Napangisi pa ito sa kahumigop ng kape sa tasa na hawak. Paano mo nasabi na hindi totoo? Pinasa sa akin ni Emil ang litrato na kuha niya. Grabe ang ginawa ng aswang o halimo ba yun sa walang awang babae? Nahintakutan ito nang maalala ang litrato na pinasa sa email niya kanina. Totoo man yan o hindi, basta mag-iingat ka ha. Kung ayaw mo sumama sa akin ngayon, ayos lang. Isang araw lang naman ako sa amin eh. Siyempre, kailangan ako sa seremonya sa birthday ni Papa. Pasensya na, babe ha. Oh, ikumusta mo na lang ako kila Mama at Papa. Pati kay Julie. Pagkarating sa bahay nila sa Nueva Ecija, ay sinalubong siya ng nakangiti na si Julie. Yumakap ito sa kanya at ginulo naman niya ang buhok nito. Sila Mama at Papa? Tanong niya. Nandun sila sa loob, kuya. Tara, buti naman nakauwi ka. Oo naman, pero saglit lang ako dito. Sa Lunes uuwi na rin ako. Si Ate Cielo nga pala. Hindi sumama, alam mo naman yun. Busy yun. Pagdating sa loob ay nagmano siya sa mga magulang. Nagkwentuhan sila at masayang kumakain at nagtatawanan. Anak, hindi pa ba kayo nakakabuo ni Cielo? Kailan niyo ba balak magpakasal? Tanong ng ama. Naudlot ang gagawin niyang pagsubo sana. Ayaw pa po ni Cielo pa eh. Napag-usapan naman po namin ang tungkol sa bagay na yan. Inuuna lang niya po ang karir niya kasi kapag nagka-baby na kami, balak na niyang tumigil sa trabaho niya. Hindi na kasi kayo bumabata at isa pa. Sabik na kami ng mama mo na magkaapo. Baka kapag kung kailan masasakit na mga tuhod namin at hindi na namin kayang habulin ng mga anak mo, saka mo naman kami bibigyan. Nakatawang sagot ng ama. Natawa siya sa sinabi ng ama. 60 anyos na ito ngunit kung titingnan ay bata pa ang mukha nito kumpara sa totoong edad. Maalaga kasi sa ehersisyo ang ama niya. Ay siya nga pala anak. Hinahanap ka ni Joven. Nasabi ko kasi na uuwi ka ngayon. Dumalaw ka naman sa kanila. Matagal na rin kayong hindi nagkikita. Biglang singit ng ina. Sige po ma, aayusin ko lang gamit sa kwarto ko at pagkatapos ay dadayuhin ko siya ron. Pagkatapos maligo ay pumunta nga si Sid sa bahay ng kababata. Masayang masaya ito na nakita siyang muli.
Pare! Kumusta ka na? Mukhang hiyang na hiyang ka sa Maynila! Sabay tapik sa balikat niya. Ayos lang pare. Ikaw ba, kumusta? May asawa ka na ba? Umupo sila sa mahabang sofa. Nako pare, negative. Alam mo naman na hanggang ngayon hinihintay ko pa rin siya. Sambit nito sa katipid na napangiti. Ano ba naman yan pare? Hanggang ngayon pa ba siya pa rin ang hinihintay mo? Nanlalaki ang mata na tugon niya. Oo hindi ko naman na matuluan ang puso ko na umibig at tumingin sa iba. Pare, kapag ayaw sa'yo, mas mahirap ipilid. Maraming iba riyan. Hindi lang naman siya ang babae. Siguro nga. Pero umaasa pa rin ako kahit ilang beses niya akong basti din. May pait sa tinig nito. Sabay silang napatingin nang lumabas sa kusina si Sandra, ang nakababatang kapatid ni Joven. Ngumiti ito sa kanya saka kumaway. Bumati rin siya rito at ganon din ito. Bumalik ito sa kusina at pagbalik ay may dala ng pagkain at inumin. Nakipagkwentuhan ito sa kanya. Naalala niya na palagi pa itong galit sa kanya dati dahil madalas niya itong buskahin. Magkababata at magkaibigang matalik sila ni Joven, kaya madalas na sa bahay nila siya nakatambay. Alam niya ang matinding pagmamahal ng kaibigan sa babaeng si Angie, ang kaklase at kababata nila. Hindi naman niya masisisi ang kaibigan dahil maganda naman ang babaeng sinisinta nito. Bukod doon ay lahat na yata ng katangian na aasamin ng isang lalaki sa babae ay nasa kanya na. Hindi lang niya masabi sa kaibigan na isang beses ay nagtapat sa kanya ng pag-ibig si Angie. Sinabihan niya ito na hindi maaari dahil wala naman siyang pagtingin dito at isa pa ay ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila ni Joven. Parang kapatid na ang turing niya rito. Kuya Sid, balitaan namin nag-asawa ka na. Tanong ni Sandra. Napatingin siya rito at inilapag ang hawak na platito. Oo, si Cielo. Hindi lang siya nakasama at sobrang busy sa trabaho niya. Balita ko, isa siyang journalist sa dyaryo, hindi ba? Oo, kaya nga lagi siyang abala eh. Hindi nga siya nakasama ngayon eh. Mas okay nga na hindi siya nakasama eh. Napakunot ang doon niya sa narinig na tinuran nito. Ano daw? Ibig ko sabihin, mas okay na hindi siya sumama rito kasi noong nakaraan na umuwi kay rito pero hindi ka naman dumaan dito sa bahay. Iniisip namin baka hindi ka pinayagan na lumipat dito. Hinahanap ka pa naman namin ni Kuya noon kasi birthday niya kinabukasan. Napansin niya na sumenyas si Joven sa kapatid na huwag itong maingay. Nakuha naman niya ang ibig sabihin nito. Pasensya na kung hindi ako nakalipat dito noon. Ngayon naman narito ako. Babawi ako. Matamis siyang ngumiti sa mga ito. Nang hapon na yon ay nag-inuman ang dalawa na sina Joven at Sid. Hagalpakan ng tawa at masasayang kwentuhan habang nagsasalo sa malamig na serbesa at masarap na pulutan. 10:00 ng gabi nang magpaalam na si Sid na uuwi. Habang naglalakad ay napansin niya ang maliwanag na bilog na buwan na nasa kalangitan. Hindi napigilan na kumanta siya habang bahagyang umiekes ang mga paa dahil sa tama ng alak. Bigla siyang natigilan nang marinig ang tila alulong ng aso sa di kalayuan. May narinig rin siyang mga yabag. Paglingon niya ay nagulat siya at hindi nakahuma nang may tumama na kung anong bagay sa mukha niya. Napangisi naman ang nilalang at mabilis nitong hinila si Sid. Nagising si Sid sa lugar na hindi pamilyar sa kanya. Nakita niya na nakatali ang mga paa at kamay habang siya ay nakaupo sa upuan sa bakanting kwarto na yon. Dim light ang buong lugar. May maliit na lamesa at wala nang makikita bukod doon. Kinidnap yata ako. Bulong niya sa isip.
Sumigaw siya at sinimulang kalagin ang mga tali sa kamay at paa. Ngunit lubhang mahigpit ang mga yon. Sino kayo na may kagagawa nito sa akin? Galit na sigaw niya. Ilang sandali pa ay may lumabas mula sa pintuan na naroon. Halos sumahabog ang puso niya nang makita si Joven na nakangisi na humahakbang papalapit sa kanya. Inuga niya ang upuan upang makawala. Ngunit humagalpak lamang ng tawa ang lalaki habang may hawak na baseball bat. Walang iya ka, Joven! Bakit mo ito nagawa sa akin? Pakawalan mo ako rito! Galit na sigaw niya. Lumabas ang mga litid niya sa leeg dahil sa sobrang gigil. Tanga ba ako para pakawalan kita? Ang tagal kong pinagplanuhan nito, Sid. Ano bang kasalanan ko sa'yo, pare? Nababaghang tanong niya. Hindi mo ba talaga alam kung anong kasalanan mo sa akin? Tumiim ang anyo nito at isinuksok ang isang kamay sa bulsa ng short. Lumaban ka ng patas at hindi sa ganitong paraan, Joven! May diin sa pagkakasabi nito. Dahil sa'yo, kaya nga ako binasted ni Angie. Alam mo ba? Hindi ko alam na ikaw ang gusto niya dati pa! Natigilan si Sid pagkarinig sa sinabi ng kababata. Akala niya ay wala itong alam sa pagtingin ng babaeng iniibig sa kanya. Hindi ka ngayon makasagot at makaimik! Muling sigaw nito. Pakawalan mo ako rito, Joven. Pwede natin ito pag-usapan na maayos. Wala akong gusto kay Angie. Oo, umaamin nga siya sa akin kung anong nararamdaman niya. Ngunit sinabi ko na wala akong pagmamahal sa kanya. Dahil mas inisip kita, Joven. Kaibigan kita. Ayaw ko na magkasira tayo dahil lang sa babae. Hindi napigilan na sigaw niya. Tumalim ang mga mata niya na nakatitig dito. Pero hanggang ngayon, ay ikaw pa rin ang bukang bibig niya. Kaya nga pa ulit-ulit niya ako binabasted dahil hanggang ngayon, ay ikaw pa rin ang mahal niya. Joven, may kinakasama na ako, pare. Tingin mo ba sa akin na isang karibal? Maanghang na tanong niya. Malapit nang mapigtas ang pagtitimpi niya. May nararamdaman siyang kakaiba sa katawan, ngunit hindi niya yung pinansin. Tuluyan nang bumangon ang galit niya nang maramdaman na malapit na ang kanyang katapusan sa kamay ng kaibigan. Patawarin mo ko, Sid. Pero ito lang ang paraan para makalimutan ka ni Angie. At sa akin naman mabaling ang atensyon niya. Pagkasabi ay iniamba na nito ang hawak na baseball bat. Ngunit natigilan ito nang mapansin na tila kumikisay ang kaibigan. Nakita niya kung paano lumabas ang mga buhok nito sa buong katawan. Humaba ang buhok at pumula ang mga mata. Nakita niya kung paano tumulis ang mga pangil nito, pati na ang mga kuko sa paa at kamay. Napaatras sa takot si Joven nang maging ganap na aswang si Sid. Sumingasing ito at sa isang iglap ay naputol ang tali nito sa paa at kamay. Hinagis nito ang upuan sa lalaki, ngunit mabilis nakailag si Joven. Hayop ka! Anong klaseng nilalang ka? Bakas ang takot sa nanginginig na boses nito. Hindi ko na kailangang sabihin kung anong klaseng nilalang ako. Nagkamali ka lang ng kinalaban at pinalak mong patayin. Mabalasik ang tinig nito. Wag! Parang awa mo na! Sa kakaatras ay bumangga ang likod niya sa pader. Napalingon pa ito dahil nasukol na siya. Namimilog ang mga mata habang nakatingin sa aswang o halimaw na nasa harapan niya. Alam niya na anumang oras ay handa siya nitong sagpangin at kitilin. Sumugod si Sid, ngunit nakailag si Joven. Tatakbo na sana siya sa pinto at lalabas mula roon, ngunit nakalmot siya nito sa likod.
Ramdam niya ang sugat na dinulot nito sa balat niya. Napasigaw siya at muntik nang mapaluhod. Agad nakabawi si Joven at pagkaharap ay hinataw niya ito ng baseball bat na hawak. Natamaan ang aswang sa braso, ngunit nahawakan nito ang baseball bat at naagaw yun sa lalaki. Itinapon niya ito at sinakal ang kababata. Maririnig ang hirap nito sa paghinga. Sid! Tanging nasambit nito. Patawad, Joven. Pero ikaw ang gagawin kong hapunan ngayon. Saka nito walang awa na kinagat sa leeg ang lalaki. Nagsisigaw ito sa labis na sindak. Ramdam niya ang pagbaon ng matutulis ng ngipin nito sa leeg niya. Sumasargo ang dugo mula sa nabutas na leeg niya. Wala siyang nagawa at napahawak na lang sa braso ni Sid. Nang mapatid ang uhaw ng aswang sa dugo ng kaibigan, ay saka naman niya sinimulan na wakwakin ang tiyan nito. Hinablot niya roon ang paborito niyang pagkain at tila sabik na nilamon yun. Nang matapos sa pagkain ay walang lingon-lingon na iniwan niya ang nakatiwangwang na bangkay nito. Naalala niya na 3 taon na ang nakararaan ay naaksidente siya nang minsan siyang magbakasyon. Papunta siya noon sa rest house ng isang kaibigan at katrabaho, ngunit nagloko ang brake ng sasakyan niya at nahulog siya sa isang bangin. Agaw buhay siya noon nang dalhin sa malapit na ospital. Akala nga niya ay mamamatay na siya, ngunit himala na nadugtungan pa ang buhay niya. Nagising siya na nasa loob ng ospital. Ayon sa magulang niya, ay 2 araw siyang walang malay dahil sa natamong aksidente. Maswerte raw siya na may tumulong sa kanya. Kwento pa nga ng mga ito ay maraming dugo ang nawala sa kanya. Buti na lamang ay may isang tao na nagbagandang loob at hindi nag-atubili na magbigay ng dugo sa kanya. Dahil maliit lang ang ospital na pinagdalhan sa kanya, maliit ang kapasidad nito at kulang sa mga kagamitan. Kaya pumayag na ang doktor na isalin na ang dugo sa kanya. Nang makalabas sa ospital at makauwi, ay akala niya ay maayos na ang lahat. Ngunit isang hating gabi at kabilugan ng buwan ay may pagbabagong naganap sa kanya. Nagsimulang mangati ang buo niyang katawan at sa unang pagkakataon na nangyari yun sa kanya ay hindi niya noon matanggap ang itsura. Isang aswang o halimaw ang nakita niya sa salamin. Akala niya ay bangungot lamang ang lahat. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan, sa ganap na 12:00, ay palaging nagbabago ang kanyang anyo. Hindi niya ito kayang pigilan, kaya naman nag-resign siya sa trabaho at sa bahay na lamang nagtrabaho dahil sinumpong siya ng pagkaaswang nang minsang nag-overtime siya sa opisina. Buti na lamang ay siya na lamang mag-isa ang naroon. Hindi niya alam kung paano pa mawawala ang dugo ng aswang na nananalaytay sa ugat niya. Sinubukan niyang hanapin ang lalaki na nag-donate sa kanya, ngunit walang makapagsabi kung nasaan o kung buhay pa ba ito. Bumalik siya sa ospital kung saan siya na-confine noong naaksidente, ngunit kahit ang doktor na gumamot sa kanya ay hindi rin ito kilala o matandaan. Kahit sa kinakasama na si Cielo ay hindi niya ito magawang aminin dahil sa takot na baka iwanan siya nito kapag nalaman ang nakakatakot na lihim. Lingid sa kaalaman ng kinakasama ay siya ang napapabalita na aswang na tinutugis ng mga otoridad at siya ang halimaw na may gawa sa mga biktima na isinusulat nito sa dyaryo.